Ang mga luhang ito ay lumusot sa makakapal na ulap at nagsimulang mahulog patungo sa nag-aabang na daigdig. Ito ang naging kauna-unahang ulan sa buong mundo. Habang pumapatak ang mga luha ng prinsesa, ang bitik-bitik na lupa ay unti-unting nabasa at lumambot. Ang mga natuyong ilog ay muling napuno ng buhay. Ang mga luntiang dahon ay muling sumibol sa mga sanga ng puno. Nagsilabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Sumayaw sila sa golek, sinalo ang malamig na tubig gamit ang kanilang mga palad, at nagpasalamat sa langit. Alam ni Lito sa kanyang puso na ang tubig na ito ay nagmula sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang prinsesa. Nang makita ni Haring Kulog ang tindi ng pagmamahal ng kanyang anak sa mga taga-lupa, at kung paano nito nailigtas ang mundo mula sa kamatayan, lumambot ang kanyang matigas na puso. Naisip niya na ang pag-ibig ng kanyang anak ay may dakilang layunin. Pinakawalan niya si Prinsesa Ulan at gumawa sila ng isang kasunduan. Hindi kita hahayaang tuluyang manirahan sa lupa, wika ng hari, ngunit papayagan kitang bisitahin at diligan ang lupa sa tuwing sila ay nangangailangan. At upang malaman ni Lito na ikaw ay ligtas at masaya na, maglalagay ako ng isang makulay na tulay sa langit pagkatapos ng iyong pag-iyak. Ang tulay na ito ay ang bahaghari na nagsisilbing tanda ng pangako at pag-asa. Mula noon, naging regular na ang pagdating ng ulan sa daigdig. Sa tuwing nakikita ng mga tao na nagdidilim ang langit at naririnig ang malalakas na kulog ni Haring Kulog, alam nilang pinapaalalahanan lamang ng hari ang mundo sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kasunod nito, laging darating ang banayad at malamig na patak ng ulan, ang mga luha ng pagmamahal at rurok ng emosyon ni Prinsesa Ulan para sa lupa at kay Lito. At tuwing natatapos ang ulan, sumisikat ang araw at lumalabas ang bahaghari bilang paalala na sa likod ng bawat baha at unos, laging may pag-asa at bagong simula na naghihintay para sa lahat. At diyan nagtatapos ang alamat ng ulan.